Magandang umaga, mga kapatid. Okay, so please open with me your Bibles in the book of Mark, chapter 10, starting from verse 17. Okay, so basahin po natin sa New King James Version. Now, as he was going out on the road, one came running, knelt before him and asked him, "Good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life?" So Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good but one, that is God. You know the commandments: do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and your mother." And he answered and said to him, "Teacher, all these things I have kept from my youth." Verse 21. Then Jesus, looking at him, loved him and said to him, "One thing you lack. Go your way, sell whatever you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, take up the cross and follow me." So let us pray. Father, we thank you for the reading of your word. We pray for your Holy Spirit, Lord, to be upon us this morning as we study your word. May you help us, Lord, to understand the deep things of your word today, O God, and let your name be glorified. This all we pray in Jesus' mighty name. Amen. Okay, so nasa New Wine Overflowing series po tayo. So meron pong 4 na steps in order for us to be filled and overflow. Okay, so yung una po, ayun po yung inaral po natin last Sunday, yun po yung longing. And now, nasa second step po tayo, and that is emptying. Okay, so our title for today is "Emptying Ourselves Opens the Way to a 100-fold Blessing." Okay, so to receive a 100-fold blessing, we need to empty first. Okay, di ba, after na we have longed for the new wine, and that is Jesus. Inaral po natin yan last Sunday that the new wine is our Lord Jesus Christ. So, to receive a 100 blessing, we need to empty kung ano man po yung mga nasa puso po natin. Okay, so from day one of our lives, nung naipanganak po tayo, of course, as we go on and as we grow, ay meron at meron po tayong na-encounter na nailalagay sa atin pong mga puso na hindi po dapat, maybe the hurt, na re-receive po natin, and many more. Ngayon po, we need to empty all these things so that we are ready to be filled. Yan po yung aaralin po natin on Sunday. Okay? So, ano po ba yung emptying? So, emptying is the act of removing or the act of letting go. It's opening our hearts so that the Holy Spirit will look into our hearts at i-reveal po niya yan sa atin kung ano po yung laman ng puso natin. And it's up to us. So, binigyan pa rin po tayo ng Panginoon ng will kung gusto po nating tanggalin ang mga ito so that we will be filled with the new wine, so that the Lord will fill our hearts with the Holy Spirit. So, if God had revealed kung ano man po yung mga hindrances sa puso natin, like the pride o kaya the hurt, the hatred, kung ano man yung nilagay ng kaaway sa puso natin, we need to allow the Holy Spirit to remove ito pong mga ito with our cooperation. Okay? So, yun po yung emptying. Okay? So, point number 1 po natin, seek eternal life, let go of selfish desires. So, dito po sa verse 17, sabi po dito, "Now, as he was going out on the road, one came running, knelt before him, and asked him, 'Good teacher, what shall I do that may inherit eternal life?'" So, when Jesus left Galilee at papunta po siya doon sa Jerusalem, meron pong isang young ruler na isa din pong mayaman,
na kung aaralin po natin yung kanya pong background ay siya po ay he is of high rank during that time. Siya po ay ruler ng synagogue. At nung paalis na si Jesus ay tumakbo po siya at sabi po dito sa verse 17, he knelt before him. At nagtanong, sabi niya, "Good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life?" So, dito sa verse 18, sabi po ni Jesus, so Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good but one. That is God. You know the commandments, do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and your mother." So, nung tinanong ni Jesus na, alam mo ba yung mga commandments na ito? And then, verse 20, and he answered and said to him, sabi ng young ruler, "Teacher, all these things I have kept from my youth." So, yung young ruler ay sinasabi niya kay Jesus na, nung bata pa ako, nasunod ko na lahat ng mga yan. So parang, sinasabi niya kay Jesus na, alam ko na lahat ang law mo, alam ko na lahat yung mga commandments mo. But, in questioning Jesus, pinapakita po niya na he longed for more. Dahil ang gusto niya ay, sabi niya, how may I inherit the eternal life? How may I inherit eternal life? So, this young ruler had or know all the commandments. Yung mga sinasabi ni Jesus na wag mong gawin yan, gawin mo to, gawin mo yan. Pero wala po siyang relationship sa Panginoon. Parang, ganito ba sa mga magulang ay, gawin mo to, gawin mo to. So lahat ng mga utos ng nanay at tatay nagawa niya. Pero wala siyang relasyon sa kanyang mga magulang. So ito po yung sitwasyon ng young ruler. So even to us Christians, yes, we are reading the Word of God, we are studying. Every Sunday we come to church and hear the Word of God. But knowing all His commandments and being good does not give us eternal life. So, this young ruler, expecting Jesus to give him more laws. Kaya nga, sabi niya nung tinanong ni Jesus na, alam mo ba itong mga commandments na ito, the 10 commandments? Ang sagot ng bata ay, all these things I have kept from my youth. So, he really expecting na, I want more of your laws. So parang yun yung sinasabi ng young ruler. And then verse 21, then Jesus, looking at him, loved him and said to him, one thing you lack, go your way, sell whatever you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, take up the cross and follow me. So, dito po sa pag-uusap na ito ay our Lord Jesus ay nangungusap or He is correcting the young ruler with love. Sabi niya nga dito na Jesus looking at him and loved him. Sabi niya, meron ka pang isa na hindi nagagawa. So ito yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Ibenta mo lahat ng meron ka at ibigay mo sa mahihirap. So ito po yung sinabi po ng Panginoon sa young ruler. And you will have treasure in heaven. And come, pagka nagawa mo ito, na ibigay mo sa mga mahihirap, mabibigyan ka. Ito yung promise ng Panginoon sa kanya. You will have treasure in heaven. And then after that, you come. Take up your cross and follow me. So ito po yung sinabi ng Panginoon sa kanya. So, emptying is not about money, but letting go of those things we put first in our lives. Dahil ang atin pong Panginoon ay alam po niya kung ano po yung nasa puso ng young ruler. So, emptying is not about money, but letting go of those things we put first in our lives. So, what one thing do we need to let go so that we can receive the new wine? And that is Jesus. Maybe ano man po yung meron tayo, yung parang hindi natin ma-let go. Ano po ba mga yon? Okay, so maybe our wealth, our possessions, our education, our career,
yung comfort zone po natin, yung security po natin. Maybe our religion, o kaya yung mga anak po natin. Ano po ba yung mga, kapag ka nawala ang mga ito, parang hindi na tayo mabubuhay. So, maybe mga gadgets natin, mga cellphone, o kaya wifi. Mga bata, pag wala ng mga wifi, parang it's the end of the world na. Okay. So the more we empty, the more the Holy Spirit fills us to overflowing. So let us seek eternal life and let us let go of our selfish desires. So emptying is a special invitation from God. So this is the message of the Lord today. He's inviting us to empty kung ano man po yung meron po tayo sa atin pong mga puso. God is inviting all of us to empty ourselves so that we can receive the new wine. God is inviting each and every one of us to empty kung ano man po yung meron po tayo. So maybe as we listen to you to the Word of God today, ay tingnan po natin. Let us ask the Holy Spirit na i-reveal po niya sa atin kung ano ba yung mga nasa puso natin na naghihinder sa atin o kaya preventing us to receive the Holy Spirit. Maybe our hatred, hindi pa natin napapatawad yung mga magulang natin sa mga salita nila sa atin. O kaya yung mga label nila sa atin na hindi natin kayang tanggapin. Or maybe our pride, or ano man po yung mga alam po natin na bakit kaya hindi. Ano man ang gawin natin to pray and even to worship and even to desire na i-fill tayo ng Holy Spirit ay hindi po tayo napupuno. Hindi po tayo napupuno dahil ang dami pong laman ng puso natin. Walang space. Walang lugar ang Holy Spirit sa ating mga puso. So today, let us pray na nandun yung willingness natin to empty or to let go, to remove yung mga hindi po dapat sa atin pong mga puso. O kaya yung mga bagay-bagay na we hold on to, we depend on, what we long for. So alam po ng Panginoon, God knows you and me, even for this moment, kung ano man po yung sitwasyon po natin. Kaya let us desire and let us be willing na tanggalin ng Panginoon kung ano po yung mga nasa puso natin. Parang ganito ba yung tatanggalin na sana ng Panginoon kung ano yung nasa puso natin, pero we resist. So let us, may the Lord help us to empty kung ano man po yung meron tayo so that we will be filled, we will receive the new wine. And then meron po ang promise ang Panginoon. Anong po yung sabi niya sa young ruler? You will have treasure in heaven. We will have treasure in heaven and we will receive 100-fold blessing. Amen? And we will receive 100-fold blessing. Kaya naman po, let us remove or kaya we have to let go yung mga desire ng puso po natin na alam nating ayaw ng Panginoon. Okay? So yun po yung point number 1 po natin. And then we go to point number 2. With God, nothing is impossible. Ito pong words na ito ay lagi nating ginagamit. Pero today, we need to understand kung bakit nabanggit po ito sa salita po ng Panginoon. Let's read verse 23 hanggang 31. Okay? Then Jesus looked around and said to his disciples, nung umalis na yung young ruler, nung sinabi ng Panginoon sa kanya na ibenta mo lahat ng meron ka, bigay mo sa mahihirap, and then sabi niya doon, come. Pagkatapos niyan, pumunta ka sa akin, take up your cross and follow me. Pero yung young ruler ay parang, sabi niya doon sa verse 22 na,
he went away sorrowful because he had great possession. And then verse 23, sabi po ng Panginoon, so ito po yung ginawa niya, okay? With his disciples na nakikinig, na nag-usap sila dun sa young ruler. So narinig lahat ng mga disciples yung kanilang pinag-usapan kanina from verse 17 to 22. And then dito sa verse 23, sabi po dyan, then Jesus looked around and said to his disciples, how hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God. And the disciples were astonished at his words. But Jesus answered again and said to them, children, how hard it is for those who trust in riches to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Verse 26, and they were greatly astonished, saying among themselves, who then can be saved? Who then can be saved? And verse 27, but Jesus looked at them and said, with men it is impossible. So ito po yung sinasabi ng Panginoon na parang sa isip ng mga disciples, parang imposible yata na makakapasok tayo sa kingdom ng Panginoon. Dahil itong young ruler nga na ito mayaman na siya. He kept all the commandments of God, but still, hindi siya na-qualify. So sabi po ng mga disciples niya na parang they are confused or they are amazed. Nasabi niya sa bawat isa sa kanila na, who then can be saved? Kaya sinabi po ng Panginoon doon sa verse 27, with men, it is impossible. Parang sinasabi ng Panginoon sa mga disciples niya ay, sa isip ninyo, it is impossible na kayo ay makapasok sa kingdom ng Panginoon. But not with God. For with God, all things are possible. So yun po yung sinabi po ng Panginoon sa kanila. And then in verse 28, then Peter began to say to him, see, we have left all and followed you. So parang ibang istorya na naman to. Sabi ni Peter, see, we have left all and followed you. Iniwan na namin lahat. Kasi nga, di ba sabi ni Jesus sa young ruler, ibenta mo lahat ng meron ka. Come and follow me. Kaya nga sabi ni Peter dito sa verse 28, see, we have left all and followed you. Iniwan na namin lahat. And we followed you. And verse 29, so Jesus answered and said, assuredly I say to you, there is no one who has left house or brothers. So ito po yung sinasabi ng Panginoon na doon sa pagpasok sa kingdom ng Panginoon ay it's not about money. It's not about being good. It's not about works. And then another question ay sinabi niya na iniwan na namin lahat, sabi ni Pedro, and we followed you. Pero ito pa rin ang sagot ng ating pong Panginoon, verse 29. I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands for my sake and the gospel, who shall not receive 100-fold now in this time. Houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions, and in the age to come, eternal life. But many who are first will be last, and the last first. So, with God, nothing is impossible. So, ang bawat isa po sa atin ay, hindi man tayo mayaman, hindi man natin na-keep all the commandments of God, but we need to keep it sana with the help of the Holy Spirit. But, ang kingdom kasi ng Panginoon ay, it is not earned or ibinibigay sa atin dahil mayaman tayo, nakapag-aral tayo, nakapagtapos tayo ng ganito, o kaya nag-graduate tayo sa Bible school, ganito. Pero, ang sinasabi ng Panginoon ay, it is all by the grace of God that we are saved. It is all by His grace. Kaya sinasabi po ng Panginoon dyan na, with men, it is impossible. Sa isip natin ay parang, Lord, am I qualified to enter the kingdom of God? Or am I worthy to receive you? Kasi ang pinag-usapan po natin dito is receiving the new wine. So parang, we
man has the nature of being a sinner. So parang ang nilalagay kasi ng kaaway sa atin ay we are not worthy to receive the new wine, and that is Jesus. Pero ang sinasabi po ng Panginoon ay, with men it is impossible, but not with God. For with God all things are possible. So you and me can have eternal life because it's all by grace that we are saved. So it's all by grace that we are saved. So, balik po tayo dun sa verse 17. So dito ay may tanong ang young ruler. Sabi niya, "Good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life?" Ano po yung sagot ng atin pong Panginoon? Dun po sa verse 18. So Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good but one, that is God." So, ang question ng young ruler ay, anong dapat kong gawin to have eternal life? What must I do to inherit eternal life? So, ito po yung respond ng Panginoon, "Why do you call me good? No one is good except God." So, in-emphasize po ng Panginoon dyan na no one is good, kundi ang Panginoon lang. Romans 3:10 says, "No one is righteous, not even one." So, ano po ba yung purpose kung bakit sinabi po ng atin pong Panginoon ito? No one is good except one, and that is God. So, Jesus was challenging the religious mindset ng young ruler na yan, na he believes that good people go to heaven. Yun kasi yung nasa isip ng young ruler eh. Kaya nga sinasabi niya, lahat ng mga commandments mo, nagawa ko na nung bata pa ako. So, question siya ng Panginoon, "Why do you call me good?" Isa lang ang good, ang Panginoon. Parang sinasabi ng Panginoon, isa lang ang perfect, ang Panginoon. And nobody is perfect. Sabi ko nga, Romans 3 verse 10 says, "No one is righteous and not even one." Okay? So, Jesus was correcting the religious mindset of the young ruler na naniniwala that good people go to heaven. And good people inherit the kingdom of God. So, as Jesus says, no one is good. So, Jesus disqualifies all mankind, and that includes you and me, from entering eternal life through good works or through their own merits. So, ito pong salvation na ito ay ibinigay po ng Panginoon sa atin because He loves us. And we are saved by grace. We are saved by the grace of God. So, ito po yung sinasabi po ng Panginoon na with God, nothing is impossible. So, all we have to do is empty ourselves. So yun lang naman ang gusto ng Panginoon. We have to empty. We have to humble ourselves sa paanan po ng Panginoon. So the rich ruler is very disappointed because he has so much knowledge. Sabi nga niya, alam ko na lahat ng commandments mo. And I kept all of those, your commandments, nung bata pa ako. So he knows all the scriptures and loves the law so perfectly. But he have no relationship with Jesus. Wala siyang relasyon kay Jesus. Wala siyang, parang wala siyang desire to be filled with new wine. Kaya nga, parang ayaw niyang mag-empty. Ayaw niyang ibenta yung kung anong meron siya. Kaya nga, umalis siya sorrowful, di ba? Ayaw niyang mag-empty. Ayaw niyang mag-offload. Ayaw niyang tanggalin kung ano po yung mga ayaw ng Panginoon so that He will be filled. He will receive the new wine, and that is Jesus. So all the works of that young ruler are wasted. All in vain. And then let's go back dun sa verse 26. So nung nakita ng mga disciples na
parang with their conversation with Jesus, yung young ruler, ay nakita ng mga disciples na hindi qualified itong young ruler na to, na though he is with high rank in society, parang tinitingala siya. Or this young ruler ay a Sanhedrin, but he cannot enter the kingdom of God. Kaya naman, dito sa verse 26, so the disciples are amazed, they are confused. Verse 26, sabi po dyan, and they were greatly astonished, saying among themselves, who then can be saved? So parang ang sinasabi nila na, ito ngang young ruler na ito, meron na siya lahat, mayaman siya, he kept all the commandments, hindi pa siya makapasok ng kingdom. How much more to us? Mga hindi kilalang fishermen, hindi kilalang mga mangingisda. So there's no chance for them to enter the kingdom of God. So yun po yung nasa isip nila. So they realize that it's impossible for them to enter the kingdom of God. So the key point about Jesus sharing all of this is the kingdom is not earned. It is not deserved. It is entered into when we humble and when we have a loving relationship with God as our Father. And then, nung nakita ng Panginoon, o kaya narinig niya, dun sa verse 26 na sabi ng mga disciples na, who then can be saved? Alam na ng Panginoon kung ano yung nasa isip ng mga disciples. Kaya naman, balik po tayo dun sa verse 25. So, ang Panginoon ay gumamit po siya ng isang picture o kaya isang analogy. Dito sa verse 25, sabi po diyan, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. So, ito po yung analogy na ginamit ng Panginoon to explain. Doon po sa sinasabi ng mga, o kaya doon po sa isip ng mga disciples na hindi sila makapasok sa kingdom. So, parang imposible because they are just nobody sa isip nila. Okay? So, pwede po bang tingnan natin yung picture? So ito kasi yung sinasabi ng Panginoon dyan yung a camel entering through the eye of a needle when we, okay. So kung makikita po natin dyan, ito po yung eye of a needle. Ito po yung eye of a needle gate na papasok po doon sa city. So sinasabi po ng Panginoon na parang mas mahirap pa sa mga mayayaman na pumasok sa kingdom kaysa sa camel na papasok sa eye of a needle. Okay. So kung makita po natin yung camel, 'di ba, ang tangkad niya. And then sa mga nagta-travel, ito pong camel ay kailangan nilang ibitin sa kanya yung mga baggages nila, mga gamit nila, okay? So, in order for a camel to enter into the eye of a needle gate, kailangan niyang lumuhod dahil ang baba po ng gate. Kailangan niya lumuhod at tanggalin lahat kung anong meron siya para siya makapasok. So parang ito yung analogy na sinasabi niya doon sa mga disciples to explain doon sa kanilang isipan na it is really impossible for them to inherit eternal life or to enter into the kingdom of God. So, sabi po ng Panginoon na parang mas mahirap pa yata sa mga mayayaman, those who trust in riches. Sabi nga dito sa verse 24, parang ang hirap pa ng mga those who trust in riches to enter the kingdom of God. Let's go back nga sa verse 24, sabi niya dyan. And the disciples were astonished at his words, but Jesus answered again and said to them, children, how hard it is for those who trust in riches. For those who trust in riches.
They trust on their riches. They trust on what they have. Not on the one who gave all of them. Yung mga bagay po na ito. So, how hard it is for those who trust in riches to enter the kingdom of God. And then verse 25, it is easier for a camel to go through kasi tatanggalin lang ng mga, di ba? Tanggalin lang ng magni-kneel down lang yung camel and then tatanggalin lang kung anong meron siya para makapasok siya dun sa eye of a needle. So sinasabi ng Panginoon na parang mas madali lang tanggalin yung mga nasa kung ano yung meron dun sa camel kesa sa mga tao who trust in their riches to enter the kingdom of God. So, ano po ba kaya ang gustong ipahiwatig ng Panginoon dito? So, if people want to enter the kingdom of God, which is an eternal kingdom, they need to let go, or yung sabi ko nga kanina, emptying means the act of removing or the act of letting go. So in order for us to enter into the kingdom of God, we need to empty ourselves. We need to remove everything, our baggages that could hinder us to receive the new wine, and that is Jesus. Kagaya po ng camel. Para po makapasok doon po sa eye of the needle gate ay kailangan niyang mag-kneel down and tanggalin lahat. So yun na po yung emptying. Lowering or humbling ourselves and offloading kung ano man po yung meron po tayo is emptying. That is emptying. So the young ruler has a lot of money. At bakit kaya umalis siya sorrowful? The problem is his heart is attached to his wealth. Sabi nga ng verse 24 na parang ang mas mahirap pa ang mga tao, those who trust in their riches. Yung they are being attached to their wealth to enter the kingdom of God. So yun po yung problema ng young ruler. Masyado siyang attached dun sa kanyang wealth na hindi niya ma-let go. Hindi niya kayang tanggalin in place of Jesus to come in or in place of the Holy Spirit na mag-dwell sa puso niya. So, it doesn't mean na, di ba sabi ng Panginoon dun sa verse 21, sabi niya sa young ruler, one thing you lack, go your way, sell whatever you have, and give to the poor. So, ang ibig sabihin po nito ay hindi niya sinasabi sa atin na kung ano man yung meron ta, ibenta na natin lahat para ibigay sa poor. Hindi po ito yung ibig sabihin po ng Panginoon doon sa sinasabi niya na you have to sell whatever you have and give to the poor. It doesn't mean that we Christians now has to sell all our stuff and give it to the poor. So ito po yung ibig sabihin po ng Panginoon. The message is the attachment to wealth. So yun po yung problema. People that are poor can also be attached to wealth. Yung hindi po nakukontento, bigyan mo ako. Hingi dito, hingi doon. So parang ang gustong i-deal ng Panginoon ay sa young ruler ay yung kanyang attachment. Yung parang mamamatay siya kung wala yon. So ganun din po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Ano po ba yung mga bagay-bagay na meron tayo na parang pagka we let go ay wala nang meaning ang buhay po natin. So parang mamamatay na tayo, hindi na tayo mabubuhay. So ito po yung ibig sabihin ng Panginoon doon sa one thing you lack, doon sa young ruler na sinasabi niya,
yung letting go of the things na masyado siyang na-attach doon. Sa atin po ba, ano po ba yung mga bagay-bagay na masyado tayong na-attach? Example siguro ay yung masyado tayong attached sa social media, sa mga movies. Ano pa ba? Ano po ba yung mga bagay-bagay na masyado tayong attached to it? Na mamamatay tayo if we let go of all of these things. So ito po yung emptying. Ito po yung letting go. Okay? So finding security and safety in money rather than in God is the problem that the young man has to deal with. Dahil sabi nga dyan na he is rich in wealth. Verse 22, sabi niya, for he had great possessions. Sa atin po ba, ano po ba yung sinasabi nating mayaman tayo? Mayaman kaya tayo sa pride na kailangan nating i-deal? Yun kasi sinasabi ng Panginoon mayaman ka sa ganito that you are very much attached to it. So, ngayon po ba, ano po ba yung mga, meron po tayo na masyado tayong attached sa mga ito. Maybe mayaman tayo sa takot, mayaman tayo sa, ano ba yun, yung parang lagi tayong we envy kung ano man yung meron, mga office mate natin, yung mga kapitbahay natin. Ay, sana meron din ako noon. Ay, sana ako din ma-promote. Ay, sana ako din meron yun. Sana ako din meron. So, ito po yung gusto ng Panginoon na we need to deal with so that we could receive the new wine. Ito po yung mga bagay na gusto po ng Panginoon na kailangan nating i-let go. Kailangan nating tanggalin in order for us to be filled, to receive the new wine. Dahil, ano po ba ang meron? Sabi niya dun sa verse 21, for you will have treasure in heaven. For you will have treasure in heaven. And then in verse 29, this is the promise of God, na kapag nagtagumpay tayo in emptying kung ano man po yung meron po tayo. Verse 30, this is the promise of God, for we will receive 100-fold blessing. For we will receive 100-fold blessing. So it is really possible that you and me ay magkaroon ng eternal life at makapasok sa kingdom ng Panginoon. So, emptying ourselves opens the way to 100-fold blessing. Okay. So, in conclusion, Jesus' instruction to the young ruler, so ito po yung instruction po niya, go, deal with your resistant heart, and then when you're finished, come and follow me. So this is also the word of God to us today. Do we need to go away and deal with our hearts muna, and then we come back and follow God? Or we are now ready to receive Him. We are now ready to receive the new wine. Okay, so as I end, gusto pong i-share yung akin pong testimony. So, in my Christian life, for how many years, matagal na din po akong Christian. At ang daming mga nilagay ng kaaway sa aking puso. At para hindi ako makamove on at hindi ako magamit ng Panginoon to the fullest. But I really praise God dahil as I go on from glory to glory, ay binabago ako ng Panginoon at tinatanggal niya yung mga bagay na hindi dapat. Okay? So, gusto ko lang isa-isahin kung ano po yung mga
maalala ko that I let go. Okay, so first is my stable job. Ang hirap po nitong i-let go noon up to the point na nakipag-bargain ako sa Panginoon for almost 2 years. But I praise God dahil I was able to let go yung security ko sa finance. Okay. And letting go my security sa finance ay yung blessing naman ay hindi na namin ma-contain, not only me but even to my family. Another thing is yung masyado akong attached sa legalism. So alam na po natin to lahat. Yung notion ko of being a Christian ay perfect na. Pero ngayong umaga inaral po natin that no one is good, no one is righteous, no one is perfect. So God, tinanggal ito ng Panginoon. Yung notion ko na kapag ang tao ay Kristiyano ay hindi na nagkakasala. Diyos ba siya? All decisions are good. Yung hindi na siya nagkakamali. Superhero. So ito yung mga pagkakakilala ko pagka ang tao ay Kristiyano na. He can do all things. Superhero nga, di ba? My being so harsh and hate people who makes mistakes, yung parang gusto ko ako na yung mag-punish, ako na yung mag-judge sa kanya. Okay? But this attitude was being removed and changed into love and trust na ang tao ay may pagbabago. Hindi po abrupt, hindi instant na parang kidlat. Tinanggap niya ang Jesus ngayon ay bukas ay parang totally na bago na siya. Yun kasi yung notion ko noon, pero hindi pala ganon. So this change into love and trust that they will change through the work of God. It's not me who will change them, but God. So parang ang tagal kasi na ito yung gusto ko pagkasabi ko, lalo na sa mga pamangkin ko noon, na ganito ka dapat, ganito ka, pero hindi pala. God has His own way to change people. Naintindihan ko din na they have their own behavior and it's not the way na gusto kong magbago sila. It's God's way. It's God's way pala. So yun po yung parang napakalaking bagay na parang I'm very much attached to it na hindi ko ma-let go. Pero I really praise God dahil I was able to let go. And then in terms of budgeting, ang hirap ko din i-let go ito na talagang ine-impose ko kung ano yung budgeting sa world, yun din sa church, pero hindi pala. And then, I am also a perfectionist. I cannot trust others to do my work. Pero, tinanggal po ng Panginoon yon. Parang ang hirap ko din kasi i-let go ito noon parang ako lang ang tama. Parang gano'n. But God changed me. Pero ang hirap. Years pa ang dumaan. And then, now, my heart is full of joy because I learned to empty everything that is in my heart. So parang, ngayon na kasi, parang kapag ka may mga hurts o kaya pains, of course, tao din ako, at may mga na imperfect, at may mga nakakasalamuha din akong mga taong imperfect. Of course, tao din ako at na-hurt din ako. But now, parang God really changed me dahil parang hindi na makontain ng puso ko yung mga hurt, mga pain, kapag may mga problema. So, parang ang ginagawa ko kapag dumarating yung point na gano'n, parang nasasaktan ako kasi dun sa mga na-encounter ko, I always find a way agad-agad na dun sa closet,
And then, ino-open ko lahat sa Panginoon. And then, yun, natatanggal. Kaya, my heart is really full of joy ngayon na hindi na niya ma-contain kung ano man yung gustong ilagay ng kaaway sa akin. Of course, may mga problems din na dumarating, but as I go on with my Christian life, natututunan ko na ang Panginoon ang gumagawa lahat. So, it's all about God. It's not me. Na parang, noon kasi inaako ko yung parang ako ang kumukuha na magbibigay ng solusyon. Pero hindi pala. It's God who will make a solution. Maging sa mga problema, hindi natin maiiwasan na meron. Ako din, nakaka-encounter ng mga problems. So pagka I lay it all down sa Panginoon na, yung parang hindi na ako problema. Pero kung minsan bumabalik na, hindi pa nasasagot yung problem ko na ito. But God is impressing in my heart na God had already started to work. So, I just allow God to move. So, I really praise God for everything that He had done sa akin and for helping me to empty. And now, hindi lang ako yung nabibless, kundi my whole family. So, we are really full of God's blessing. Truly, that if we empty ourselves, ito po yung daan upang makareceive po tayo ng 100-fold blessing. Amen. To God be the glory. All right. Thank you, Chris. Are we all blessed? Hallelujah. Pwede ba nating i-flash sa screen verse 27 ng Mark chapter 10. Can we read it aloud? But Jesus looked at them and said, "With men it is impossible, but not with God, for with God all things are possible." Can we read it again? With men it is impossible, but not with God, for with God all things are possible. Kapapasok po natin sa bagong series ng atin pong pag-aaral ng mga salita ng Panginoon, and it's all about new wine. At alam ko na hindi ho tayo bago dito po sa pinag-uusapan natin about new wine. Marami pong mga pwede nating i-interpret about the new wine. It talks about anointing, or maybe po pwede nating isipin na tungkol po sa revelation ng Panginoon. But whatever it is, ang lahat po ng ito ay patungkol sa mga bagong bagay na gagawin ng Panginoon sa atin. Are we all excited for a brand new thing from God? Sabi mo nga sa katabi mo, excited ka ba ng bago? Kinakailangan pong i-clear ko ito kasi tayo pong mga Pilipino, mahilig po tayo sa mga segunda mano. Dahil po sa isip na mura na, quality pa. But mind you, my brothers and sisters, today God is teaching us to embrace the new things from God. Can we say it again? New things. Dahil ang nais po ng Panginoon, lahat po tayo bilang mga anak, maranasan po natin ang habag at biyaya ng Panginoon na mga bagong bagay araw-araw sa buhay po natin. If we are fond of buying second-hand clothes, shoes, or whatever, ibahin po natin sa mga bagay patungkol sa Panginoon sapagkat ang nais po ng Panginoon ay ibigay sa inyo mga bagong bagay. At alam mo ninyo ang isang dahilan kung bakit ang mga anak ng Diyos ay napakahirap tumanggap ng mga bagong bagay, it's all because of this problem. It's so hard for us to believe that God can do great things in our lives. We love to embrace kung ano po yung meron tayo para bang
ang laging nasa isip natin, akin ito eh. Na para bang baka wala nang darating. Baka hindi na maulit, baka hindi na mangyari muli. Alright? Kaya nga po tayo ay takot sa mga bagong bagay. Okay? Tayo pong mga Pilipino, pag tayo po ay tumira o nagkaroon ng property, doon tayo isinilang, madalas sinasabi po natin, doon tayo mamamatay. Kapag may bagong natutunan po ang Pilipino, ang kanya pong paniwala, dito ako namulat, dito na rin ako mamamatay. Even in our religion, yan ho ang paniwala natin. Can I hear amen? Kaya nga po, para sa atin, bilang Pilipino, likas po sa atin ang ganyang ugali. Sabi mo nga sa katabi mo, ganyan ka ba? Pero pumunta po kayo sa ibang bansa. Sa iba pong bansa, bibili sila ng isang property. Pag nabili po nila yon, titirahan nila ng 2 hanggang 3 taon. Pagkatapos, bibili sila ulit ng panibagong property, yung lupa nila, ipaparent po nila. Kaya alam mo ninyo sa ibang bansa, wala po silang permanenteng address. Sa ating mga Pilipino, hindi po ganon. Doon tumira yung lolo natin, doon din po titira yun mga susunod na saling lahi dahil ayaw nila ng bagong bagay. Amen? Pero unti-unti pong nawawala. Noong araw, pagkapista sa Pilipinas, lahat ng magkakapit-bahay, nagluluto po yan ng bibingka. Pare-parehong bibingka. Bibingka, diba? Yung apoy sa lalim, apoy sa ibabaw. Pagkapista, bitswelas sa kapitbahay, bitswelas din sa'yo, yung susunod, bitswelas din. Sabi mo nga sa katabi mo, pansin mo ba yan? Oh. May pupuntang dalaga sa Manila, nung dumating, naka-stocking, lahat ng bababa sa bus galing Manila, naka-stocking silang lahat. Pero kahit paano, unti-unti na pong nagbabago ang Pilipino. Total, pinag-uusapan ho ang pagbabago. Bakit ho di natin lubusin na tanggapin ang pagbabagong nais dalhin ng Panginoon sa atin? Can I hear amen? Ang paniwala ng Pilipino nung araw, dito ako namulat, dito ako mamamatay, unti-unti na pong nagbabago. Pero alam nyo, minumulto po tayo kuminsan na kahit sa atin na nasa born-again churches, inuulit o kaya nauulit o kaya bumibisita po sa atin ang multo ng pagiging ng nakaraan natin that people do not want change. But my brothers and sisters, I want to tell you, doon po sa saan ba yan? Lamentations. Can we open Lamentation chapter 3, especially of verse 22 and 23 before we pray? Lamentation. Alright? Nandiyan na? Okay. Can we read it? Through the Lord's mercies we are not consumed, because His compassion fail not. Can we read it aloud? They are new every morning. Great is your faithfulness. Ulitin nga po natin ang verse 23. The mercies of God, ang sabi po ng Bible, they are new every morning. And God is so excited to do new things in your life every morning. New revelation, new anointing, new love. Lahat ng mga bagay na nanggaling sa Panginoon, ang nais po niya, ibigay sa atin ang lahat, bago ang lahat. Can I hear amen? Even in 2 Corinthians chapter 5, verse 17,
ang Panginoon, pinoprocess ang tao, tayo na mga anak ng Diyos, that our old self are gone. All the things about us ay unti-unting binabago ng Panginoon, and all things have become new. Ang isip natin, ang feeling natin, decisions natin, sabi mo nga sa katabi mo, binabago ng Panginoon. Hindi ko alam kung bakit ganun katagal pinaprocess ni Chris ang kanyang buhay. I don't understand why a lot of people today ayaw po nila na i-open ang buhay nila sa Panginoon dahil nag-e-enjoy po sila sa kanila pong dating pagkatao. But I want to tell you, brothers and sisters, every day, kaya po bumibisita ang Panginoon sa atin on the fourth watch every day. Because that early morning ay meron pong nais makita ang Panginoon sa atin na brand new thing. Can I hear amen? Alam niyo po ba kung bakit sa Christian community pinapag-aralan po natin ang devotion? Yung maagang-maaga pa lamang bumabangon na po tayo, hinahanap natin ang mukha ng Panginoon, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, and the Holy Spirit come to us. It is because God is dealing new things to us. He speaks new revelations to us. Pero ewan ko kung bakit ang dami pong mga tao, they fail to experience the processing na ginagawa ng Panginoon. And you know, in this topic, dito po natin nakita. People love to stay in their old self. Even our being good boys and girls, we believe we are all good. Can I hear a man? Sabi mo nga sa katabi mo, you're good. Pero huwag kang mag-settle sa pagiging good. May kalaban yan. Being better. Can I hear a man? At araw-araw, yan ho yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Even our religious belief. Oftentimes, we say and we claim, we're already okay. But I'm telling you, you're not okay. Hindi pa po ito yung finished product na nais ipasok ng Panginoon sa langit. Do you believe me? Hindi pa po ito yung finished product na ma-rapture pagdating ng panahon. Kaya nga hindi pa dumadating si Jesus eh. Sabi mo nga sa katabi mo kasi unfinished product ka pa. Na meron pang nais gawin ang Diyos sa atin. Can I hear amen? Can I hear amen? So until such time, we're all excited, ipakita sa Diyos yung excitement po natin for the new things of God. Kailan yon? Number 1, yung topic po natin last week, when you will start to long for it. At kag ikaw ay naglolong ng mga bagong bagay sa Panginoon, sumunod na bagay na dapat mong gawin is to empty yourself about your old self, of your old being. Can I hear a man? Can I hear a man? Bright ka na ngayon, pero bukas, mas bright ka pa. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo ba yon? Yung sabi mo nga sa kanya, yung bright ka ngayon, pero bukas, mas matalino ka. Alam mo na kung paano magdedesisyon. Alam mo na kung ano yung priority. Alam mo kung ano yung hindi dapat. Kailan magaganap yan? When we allow ourselves to flow on the flow of God. Pero tayo, ayaw natin ng pagbabago. Ito na natutunan ko, dito na lang ako. Yung arithmetic po natin nung araw, iba ngayon. Kaya ngayon mathematics namin nung araw, iba na. Ngayon, may pinag-uusapan ng calculus, hindi na namin masundan. Sabi mo sa katabi mo, may bagong bagay. Can I hear a man?
Kahit yung negosyo ninyo, don't settle sa mga bagay na luma na sapagkat hindi ka makakasunod sa mga bagong bagay na gagawin ng Diyos. Listen to this. Yung young ruler, sabi niya, okay na ako. Lahat ng commandment ng Panginoon, ginawa ko na. Akala yata niya, tuwan-tuwan si Lord sa kanya, di ba? Ano sabi niya? Lahat ng mga nakasulat sa kautusan, ginawa ko na lahat yan, Lord. Lahat, ginawa ko na. Akala niya, wala yan ang bagong utos. Sabi ng Panginoon sa kanya, may isang kulang ka. Ano yon? Ibenta mo lahat ng mga ari-arian mo. Ipamigay mo sa mga mahihirap. Bagong commandment na mukhang hindi niya kayang sundan. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw, handa ka bang sumunod sa bagong commandment? Anong sagot? Parang si Abraham, ano? Nag-pray, Lord, bigyan mo kami ng anak. Samantalang matanda na silang mag-asawa, nagkaroon ng anak. Nung lumaki, ang bagong command ng Panginoon, i-offer mo sa akin ang iyong anak. Maghakot ka ng kahoy, magdala ka ng patalim, patayin mo siya. I-offer mo siya sa akin. Fair ba ito? Tama ba ito? Susunod ba dapat si Abraham? Kapatid, kaibigan, gusto mo ba ng mas malaking blessing? Sumunod ka sa mga bagong bagay na ipagagawa ng Panginoon. Can I hear amen? Minsan masakit, pero kapag sumunod ho tayo, napakaganda. New things are coming. New things are coming. Pwede ba mahiram yung bag mo, Jen? Ika, dali mo sa harap. Huwag kang magbabawas. Ito ho ang bag ni Jen. Gusto ko lang ho ipakita sa inyo. Bigay sa iyo ito. Alam mo, parang ganyan ho buhay natin. Lahat ng mga favorite natin, yung gustong-gusto natin, yung mga mahal na natin, nilalagay po natin dyan. Pero sabi po ng awit, they are new every morning. Can I hear amen? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. They are new every morning, for they are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness. Alam nyo, ganito po buhay ng tao. Ang dami na pong blessing na ibinigay ang Diyos sa atin. Can I hear amen? In our thoughts, in our hearts, in our personal life, ang dami ng mga magagandang bagay na ibinigay ang Panginoon sa atin. Pero alam niyo po ba, God is still excited of giving you new things. At ang tao, we always long for new things from God. Naglolong po tayo. But one of the problem kung bakit hindi po natin matanggap yung nilolong po natin, it is because we do not want to empty ourselves. When you empty yourself, nagkakaroon po ng space. Ayaw mo ng bago.
Nangangarap ka ng bago pero hindi po darating. Hanggat punong-puno ka. Naiintindihan po ba natin? And you need to empty yourself. Amen. Nararamdaman po ba natin yung pag-empty natin sa mga sarili po natin? At kapag walang-wala ka na, and you will start to say to God, Lord, come and fill me. Can we say it again? Come and fill me. Alam mo gagawin ng Diyos? Hindi ito ang kanyang kukunin at ilalagay sa iyo. Because the steadfast love of the Lord never ceases. Ang kanyang faithfulness, ang hirap mong intindihin kung paano. Kaya nga po niya sinabi, for man, all these things are impossible. But with God, all things are possible. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Now today, ano po ba yung longing ninyo sa puso nyo? Meron po ba tayong longing? Bagong relationship sa mga family members po natin? Promotion po ba? Financial breakthrough? Or maybe, material blessing na pinapangarap po natin? O marahil ito po about our attitude or whatever things that we want to receive from God. Start to long for it. But be sure, empty yourself about your old self so that God can give you new thing. Shall we all rise? Ngayong umaga, I want you to close your eyes for a moment and think of the old self that you have. Maging kayong lahat na nanonood ngayon online, I want to challenge you. Start to empty yourself of the old things na meron ka and desire for the new things of God. Walang mahirap sa Panginoon. Kung imposible sa iyo, posible sa Diyos. But today, again, start to empty yourself. Come on. Of your old self, kung ano man ang meron ka na palagay mo sa gabal. Katulad ng sinabi ni Chris, ang kanyang pagiging perfectionist. Too much honor to yourself na parang ikaw lang ang magaling at ikaw lang ang may karapatan. This hinders the new anointing to come into your life. Your old sin, your old mindset. Ang lahat po ng ito ang dahilan kung bakit hindi po tayo napupuno ng bagong bagay na nagmumula sa Panginoon. Lord, help us to empty ourselves now of our pride, of our sins, of our hatred. Ang lahat, Panginoon, ng sagabal na kami ay punuin mo ngayong umaga. Tanggalin mo in the name of Jesus. Come on, church, I want you to open your mouth and start to remove it from your heart. All your pains in the past, all your hurts in the past,
even your religious belief. God, empty us now. Empty our life. Empty this heart. Lord, I pray, let down your Spirit. Give us your power and give us that courage so we can empty ourselves, O God. Sapagat nakikita mo, Panginoon, ang longing ng iyong mga anak. They are longing for a new anointing, longing for new revelation. But Lord, we pray, reveal unto us ang lahat, Panginoon, ng mga extra baggages na meron po kami. And that today, Lord, help us, O God, to empty all this na mawala ito, Panginoon, sa buhay namin, sa isip namin. So that today, Lord, we can receive the new things na nagmumula sa iyo. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. For they are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. For they are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. they are new. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Can we sing it? I want you to believe this. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Sing it again. They are new. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. I want you to lift your hands now. Church, whatever longings you have, tell it to God. Pagkatapos po nating inunload ang puso po natin sa mga all things na meron po tayo. Now ask God. Start to ask God
For the word of God says, they that ask, if you ask anything in the name of Jesus, He will give it to you. To man, it is impossible. But with God, all things are possible. Ask anything, it shall be given to you. Lord, I pray, open the floodgates of heaven now and start to pour, oh God, pour every favor, every grace that your people are asking. Maybe some are in need of miracle, healings, oh God, of their sickness and diseases. Or maybe some of their family members are in need of miracle, oh God, wherever they are. Give them, oh God, even new health. Give them, Lord, even new life. In the name of Jesus, for Lord God, in your name, nothing is impossible. You are not limited by distance and even time. Lord God, I speak new life. I speak new health. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Maybe some of you here, you're hurt. Or maybe some pain because of your past. Ask God for a new heart. He will give you a brand new heart, I believe. He can give you a brand new heart even right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, I pray, God, create in this person a new heart. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, I pray. Oh God, I pray, Panginoon, a new relationship for all the people who is in need of new relationship. Panginoon, baguhin mo, O Diyos, maging ang buong tahanan. Sapagat nananampalataya ako, Panginoon, walang mahirap sa iyo. Ano man ang hihingin namin ngayon, Panginoon, pinangako mo sa iyong mga salita. You will give it that your name be glorified and that the joy of your people be complete. Church, today, start claiming for your blessing now. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, open your lips and say and claim. Say to God your longing. Oh, in Jesus' name. Oh, hallelujah, hallelujah. Lord, I pray, send forth the blessing. Send forth the rain. Send forth the new wine. Send forth, oh God, even the new miracle sa lahat ng mga anak mo, Panginoon. Ano man ang kanilang panalangin sa araw po nito, walang lalabas sa lugar na ito, Lord God, without them receiving their miracles. In the name of Jesus. 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 Hallelujah. Come on, keep claiming for your blessing. Just say, thank you, Jesus. Yes, come on. Open your lips and say, thank you, Jesus. Start to thank God for your miracles. Start to thank God to what you believe that you received today. Oh, great is your faithfulness. For they are new every morning. For they are new every morning. New every morning. Great is your faithfulness. They are new. For they are new every morning. Faithfulness, oh Lord, great is thy faithfulness. Can we sing it aloud? For they are new every morning. New every morning, great is thy Fullness, oh Lord, great is thy faith. For the very last time, hallelujah.
For they are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. For the very last time, I want you to lift your hands. Lord, thank you for the answered prayer. Thank you, God, even for the now word that you have given us. And we believe, Lord, that the words we receive, ang lahat ng mga salita na nagmumula sa iyo, Panginoon, it will never return to you void, but it will accomplish great things, O God, even into our inner man. And so, Lord God, today I pray, let that very word accomplish great things, O God, to your people. Now, in the name of Jesus, I declare it in the name of Jesus. At Panginoon, ang aking dalangin, let there be open heaven sa lahat ng mga babae at lalaki na nandito ngayon, sa lahat ng mga anak na nagbigay ng panahon sa iyo. Pinangako mo, Panginoon, that them that seek first your kingdom and your righteousness, ikaw ang nagsabi, Panginoon, idadagdag mo sa kanila ang lahat ng kanilang mga pangangailangan ng siksik-liglig itong maapaw, walang sukat kalagyan sa kanila pong mga buhay. It is also your word, O God, that them that honors you, you will honor them. And so I declare today, O God, lahat ng iyong mga anak na nandito ngayon, pagpalain mo sila, dakilang Diyos. Buksan mo ang langit para sa kanila. And may you bless, O God, even their families, O God, wherever they are. May you bless all the works of their hands. Bless their career. Bless their farm. Bless their businesses. And Lord God, today in the name of Jesus, I declare, send forth even your angels, O God, to charge over your people. Na Panginoon, ang lahat ng mga tangka ng kaaway, it will never prosper. It will never prosper in their lives. Sapagkat, Panginoon, ang iyong mga anak na minahal mo, ang lahat ng mga magagandang bagay, Panginoon, ay ipinagkaloob mo na sa kanila. And so, Lord God, today, seal the lives of your people with your Holy Spirit. Seal each one of us with the power of your blood. And I declare, Lord, that the finished work of our Lord Jesus Christ in the cross of Calvary ay tinanggap na, Panginoon, ng iyong mga anak. At sa amin pong pag-uwi, ingatan mo kaming lahat. At Panginoon, sa araw po ng linggo, babalik po kami magpupuri sapagkat kami, Panginoon, we enjoy the new things na ipinagkaloob mo sa amin. Panginoon, sa iyo na po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus, and everyone will shout and say, Amen. Hallelujah. God bless you. At magkita-kita po tayo next Sunday.